Welcome tayo mga boss! Welcome sa ating channel. Sa video natin na ito mga boss ay ating kikilalanin ng isang former NBA player na naging 3-time NBA All-Star, NBA All-Rookie First Team at Rookie of the Year. At panigurado na marami na rin siguro ang nakalimot sa player na ito. Maya-maya lang mga boss ay malalaman natin kung gaano nga ba siya kahusay at kung bakit bigla na lang siyang nawala sa NBA kahit na nasa prime pa rin siya ng kanyang karir. Pero bago nga ang lahat mga boss ay nais ko muna ulit pumiling sa inyo ng isang like, comment at subscribe para maging updated ka sa mga kwentong basketball gaya nito. So nagsimula ang kwento mga boss sa Seattle, Washington nang ipinanganak itong si Brandon Roy noong July 23, 1984. Noong bata itong si Brandon mga boss ay hindi niya talaga hilig ang basketball at kailangan pa siyang pilitin ng kanyang ama na sumali sa mga amateur league sa kanilang lugar. Pero pagtungtong niya ng 11 years old ay dito na talaga siya nagseryosong maglaro ng basketball. Dahil sa full support nga sa kanya ang kanyang ama ay kailangan pa nitong umanap ng isa pang trabaho para lang magkaroon ng dobleng kita at matustusan nito ang mga pangangailangan ni Brandon Roy para makasali sa iba't ibang mga tournament na bagay na hindi sinayang ni Brandon ang matinding sakripisyo ng kanyang ama. Pagpasok niya ng secondary mga boss sa Garfield High School sa Seattle, dito ay nagawa niyang maging isang top prospect high school player sa buong state ng Washington. At siya ang tumayong leader ng kanilang team at naging dahilan para makuha ng Garfield High School ang state championship. At dahil nga sa kahusayan ni Brandon nung high school ay napasama ang kanyang pangalan para maging early entry sa parating na 2002 NBA draft. Dahil nung mga panahon na ito mga boss ay pang-30 siya sa ranking ng top prospect high school player sa buong Amerika. Pero nagbago ang isip nito ni Roy mga boss at binawi niya ito dahil alam niya sa kanyang sarili na hindi pa talaga siya NBA ready at mas pinili niya ngang pumasok muna sa kolehiyo dahil yun din naman talaga ang gustong mangyari ng kanyang mga magulang. Nung nagkataon pala mga boss na hindi niya binawi ang kanyang entry sa 2002 NBA draft ay magiging kasabayan niya dito sila Yao Ming, top prospect high school player noon na si Amaris Stoudemire. Well, pagdating ng college mga boss ay hindi naging madali kay Brandon Roy ang makapasok dito dahil bibihira nga ang mga college team na nag-o-offer sa kanya. At pinili niya dito mga boss ang University of Washington na unang nag-offer sa kanya. Pero mayroong isang rule ang NCAA na bago makapaglaro ang isang player ay kailangan muna niyang maipasa ang isang exam na tinatawag nilang SAT rating. Well, dito ay nahihirapan itong si Roy dahil mayroon pala siyang isang disability na nahihirapan siyang intindihin ng kanyang binabasa na kinakailangan pa niyang ulit-ulitin ng mga tanong sa exam para kanyang maintindihan. Dahil dyan, 3 beses nga siyang bumaksak at sa pang-4 na beses ay dito na siya nakapasa dahil pinayagan ng NCAA mga boss na magsama siya ng isang tutor. 4 na taon ding naglaro itong si Roy mga boss sa University of Washington. Under nga dito kay Coach Lorenzo Romar. Well, sa unang taon niya sa Washington ay medyo nangangapa pa nga itong si Roy at dahil nga sa iba ang rules pagdating sa college basketball. Pero sa sumunod na taon ay dito naman siya nabigyan ng mga quality minutes mga boss. Matapos ang junior year ni Roy sa Washington mga boss ay muli na naman siyang na-offeran ng mga scout na magpa-drop na sa taong 2005. Pero muling nagbago ang kanyang isip dahil nalaman niya na sa taon din na ito magpapadrop ang kanyang teammate na si Nate Robinson at ang top prospect high school noon sa state ng Washington na si Myrtle Webster. Dito ay naging tama naman ang kanyang desisyon mga boss dahil naisip niya na kung sasali siya sa 2005 NBA draft ay posible nga lang siyang makuha sa second round dahil sa bigatin din ng mga college player na nag-declare na magpapadraft sa taon na yun. At isa pa mga boss ay nakakita siya ng opportunity para maging main man ng Washington Huskies dahil kailangan niya munang mapataas ang kanyang ranking sa NBA draft kung kaya't mas pinili pa niyang tapusin ang kanyang pang-4 na taon sa kolehiyo. Well, during his senior year mga boss, siya na ang naging team captain ng Huskies at dahil nga dyan ay nakapasok ang Huskies sa March Madness at Sweet 16 ng NCAA tournament. At dito ay nag-average siya ng 20.2 points per game. At after nito mga boss ay ilang mga achievement award din ang natanggap nito ni Brandon Roy sa college bago pumasok sa NBA. Gaya ng Pac-10 Player of the Year noong 2006 at First Team All Pac-10 sa parehong taon. Niretiro din ng Washington Huskies ang kanyang jersey na number 3. 2006
NBA draft ay napili nga siya ng Minnesota Timberwolves. Pero agad-agaran nga rin siyang na-trade papunta sa Portland Trail Blazers. Well, sa panahon na ito mga boss ay nasa rebuilding process nga ang Blazers. Kung kaya't kumukuha talaga sila ng mga mas batang player gaya nga ni Brandon Roy. Well, nakuha din nila noon sila Marcus Aldridge via trade at Greg Oden noong 2007 NBA draft. Dahil medyo pangit ang naging reputasyon nila noong mga nakaraang taon at nabansagan pa nga sila ng Jailblazers ng ibang mga NBA fans dahil sa iba't ibang issue at kaso na kinakaharap ng kanilang mga player noon gaya nila Zach Randolph, Rasheed Wallace at Damon Stoudemire. Sa debut game ni Brandon Roy mga boss ay una niyang nakakalaban ng kanyang hometown na Seattle Supersonics at umiscore siya dito ng 20 points at 19 points naman sa sumunod na game. Pero ito ang masaklap mga boss dahil tinamaan nga agad siya dito ng injury kung kaya't nakamiss siya dito ng 20 games. Pero biglang bawi naman siya pagbalik niya galing injury. Dito ay nagkaroon nga siya ng double-double performance kalaban ng Toronto Raptors. At bago matapos ang January, ay siya ay naging leading scorer para sa mga rookie na may average na 14.5 points per game. At sa maikling panahon na yon mga boss ay napasama rin siya sa All-Star Rookie Challenge at siya rin ang naging Rookie of the Month para sa Western Conference. Sa rookie season niya mga boss ay nag-average siya ng 16.8 points, 4.4 rebounds at 4 assists per game. At dahil sa mga numero na yan kung bakit siya ang naging Rookie of the Year noong 2006-2007 NBA season. Sa sumunod na season mga boss sa edad niyang 24 years old ay naging All-Star reserve na itong si Roy kahit pangalawang taon pa lang niya sa NBA na nadala pa niya ang Blazers sa 13 winning streak. Bago nga ang All-Star weekend mga bossing ay nagkaroon naman siya ng injury pero ipinilit pa rin niya itong ilaro. Pagdating ng 2008-2009 off-season ay naoperahan itong si Roy sa kanyang kaliwang tuhod para tanggalin ng isang cartilage na nagkaroon ng infection na may masamang epekto ito kay Brandon Roy habang naglalaro ng basketball. At dahil nga dyan mga boss ay ipinahinga niya muna ito ng mga ilang linggo at buti na lang ay nilabas ng kanyang doktor ang clearance bago pa magsimula ang season. Well, sa pagbubukas nga ng 2008-2009 NBA season ay nakapaglaro nga agad itong si Roy kontra sa Los Angeles Lakers. Noong December 18, 2008, nakuha ni Roy mga boss ang kanyang career high na 52 points kalaban ng Phoenix Suns along with 6 assists, 5 rebounds at isang block shot. Sa season na yun mga boss ay nakapaglaro siya na may total na 78 games na may average na 22.2 points per game at nakasama ulit siya sa All-Star selection at All-NBA team. Pero sa taon na yan mga bossing ay may nararamdaman na talaga siyang kakaiba sa kanyang tuhod. Nadulot nga ng kanyang nakaraang surgery pero pilit pa rin niya itong inilalaro at hindi niya ito iniinda na bagay na mas magpapakritikal pa sa kanyang kondisyon. 2009-2010 season mga bossing, pumirma nga si Roy ng contract extension sa Blazers sa loob ng 4 na taon. Mula noon ay dito na nagsimula mga bossing ang mga dahilan kung bakit maagang nawala ito si Brandon Roy sa NBA. Na para bang nagkakaroon ng sumpa mga boss sa mga player na pumipirma ng malalaking kontrata sa kanilang team. Pagamat maganda nga ang nilalaro niya sa Blazers sa mga nakaraang season mga boss at muling napili pa nga siya sa pangatlo niyang All-Star selection ay hindi naman siya tinantanan ng mga injury. At ang mas nagpalala pa nga dito ay noong April 2010 nang makita sa MRI na nagkikiskisa na ang kanyang mga buto sa tuhod dahil sa kulang na nga ang cartilage na nagsisilbing suporta dito. Dito ay makakatikim sana siya ng isang mahaba-habang bakasyon mga boss dahil pinayuhan siya ng kanyang doktor na hindi muna siya makakapaglaro ng buong playoff dahil kailangan talaga ng mahaba-habang rehabilitasyon at pahinga ng mga bugbog niyang tuhod. Pero dahil makulit nga itong si Brandon Roy mga boss ay ginawa niya ay muli siyang bumalik para maglaro sa Game 4 kalaban noon ng Phoenix Suns na kahit may nararamdaman siya sa tuhod ay nadala pa rin niya sa panalo ang Blazers mga bossing pero hindi na naging ganong katindi ang naging performance niya. Talagang bumaba ang average niya. Well, huling nakita ng kanyang mga fans mga bossing ang prime Brandon Roy noong 2010-2011 NBA season. Gamat nakakapag-contribute pa rin naman ito sa Blazers ay marami talaga nakapansin na nag-iba nga ang game style niya. Nawala na yung dating Brandon Roy na sumasalaksak. Talagang unstoppable. Na tila nga nag-iingat na baka lumala pa ang kanyang injury. So ang resulta mga boss ay talagang bumagsak ang kanyang mga stats. At dahil sa matinding pagsubok ang kinakaharap ni Brandon Roy mga boss, dahil sa
mga natamo niyang injury ay talagang seryosong usapan ito. Ay sinabi ng management ng Portland na hindi muna makakapaglaro itong si Brandon Roy. At noong January 2011 ay sumailalim ulit siya sa isang surgery para tanggalin na ang natitirang cartilage sa kanyang tuhod nang hindi na ito magdulot pa ng malalang infeksyon. At sa pagbalik niya after ng surgery mga bossing ay naging bench player nga itong si Roy. Pero umiscore pa rin naman siya noon ng 18 points. Pero san ka pa? Bibilig ka pa rin naman sa determinasyon nito ni Brandon Roy mga boss. Ay nagagawa niya pa rin umiscore ng ganon kahit na buto sa buto na nga ang nagkukonekta sa kanyang mga tuhod. At ang pinakahuling highlights nga ni Brandon Roy ay yung laban nila sa Dallas Mavericks sa playoffs. Dito ay umiscore siya ng 16 points sa loob ng 23 minutes. Pero natalo nga lang sila sa Game 6 ng Dallas. After nito mga boss ay naging questionable na nga kung i-retain pa ulit siya ng Blazers. At dumagdag pa nga ang NBA lockout noong 2011. Kaya nagdesisyon na rin itong si Roy mga boss na magretiro. Pero noong 2012 ay nag-announce nga si Roy ng comeback sa NBA makalipas ang isang taon. Naglaro siya para sa Minnesota Timberwolves. Pero talagang hindi na kaya ng kanyang mga tuhod. Kahit gusto pa ng puso at isipan niya at naipahinga pa niya ito ng isang taon ay talagang kailangan ng isuko ang sports na talagang minahal niya. At minsan sinabihan siya ng kanyang doktor na kung gusto pa niyang makalakad habang buhay ay dapat na talaga siyang magretiro sa basketball. Well, sa paglipas ng ilang taon mga boss, nakapasok nga si Brandon Roy sa pagiging head coach noong 2016 para sa Nathan Hale High School hanggang 2017 at naging Naismith National High School coach din siya the same year. At sa ngayon ay lumipat siya sa kanyang alma mater na Garfield High School para din maging isang head coach. At yan ang storya ni Brandon Roy mga boss kung bakit nga ba siya maagang nawala sa NBA. At ang malaking panghihinayang talaga dito ay ang mabubuo sana ng Big 3 noon ng Blazers nila LaMarcus Aldridge, Brandon Roy at itong si Greg Oden na sinira din ng injury ang kanyang karir sa NBA. So ito lang muna ang video natin sa ngayon mga boss at kung meron kayong mga katanungan, suggestion ay i-comment nyo lang sa baba at babasahin natin yan. At huwag nyo rin kalimutan na mag-like, comment at subscribe mga boss para maging updated ka naman sa ating mga future videos.